Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Rizal May S. Nacionales. Ang tatalakayin natin ngayon ay patungkol sa pabula, kahulugan, elemento at mga halimbawa ng pabula. Ano nga ba ang pabula? Ang pabula ay isang uri ng panitikan na kathang isip lamang na kinapupulutan na magandang aral. Mga hayop o bagay na walang buhay ang karaniwang gumaganap na pangunahing tauhan dito. Kung ang tawag sa manunulat ng maikling kwento ay kwentesta, ang tawag naman sa manunulat ng pabula ay pabulista. Ang pabula ay hindi lamang basta kwento ng mga hayop. Ito ay isang alegorya. Ibig sabihin, ang mga hayop ay sumisimbolo sa mga katangian ng mga tao. Halimbawa, ang leon ay madalas sumisimbolo sa isang pinuno o malakas na tao, habang ang daga ay sumisimbolo sa maliit o mahinang miyembro ng lipunan. Si Aesop ay isang aliping Griego na tinaguriang ama ng mga sinaunang pabula. Siya ang sumulat ng Aesop Fable o mga koleksyon ng iba't ibang pabula. Kaya ang pabula ay ipinalalagay na nagsimula ang pabula sa bansang Greece dahil kay Aesopo. Si Aesop ang nagpakilala sa paraang ito ng pagkukwento upang makapagturo ng moralidad sa mga tao noong unang panahon sa Greece, nang hindi direktang nangangaral o nanunumbat. Mayroong 4 na elemento ng pabula. Ang una ay ang tauhan. Ito ang anumang hayop na gumaganap sa istorya o kwento. Binibigyan ang mga hayop ng kakayahang mag-isip, magsalita at makaramdam ng emosyon, gaya ng inggit, galit o saya, upang madaling makarelate ang mga mambabasa. Ang pangalawang elemento ay ang tagpuan. Tumutukoy sa oras, panahon at lugar na pinagdausan ng kwento at istorya. Maaari itong maging 2 o higit pa. Karaniwang payak ang tagpuan, tulad ng bukid, gubat, dagat, upang hindi malihis ang atensyon ng mambabasa mula sa mensahe ng kwento. Ang pangtatlong elemento ay ang banghay. Ito ang kabuuang pangyayari na naganap sa kwento. Ito ang daloy ng kwento, karaniwang nagsisimula sa isang problema o tunggalian at nagtatapos sa isang solusyon na nagpapakita kung sino ang nagtagumpay dahil sa kanilang mabuting asal. At ang panghuling elemento ay ang aral. Ito ang mga mahalagang matutunan pagkatapos mabasa ang kwentong pabula. Ito ang pinakakaluluwa ng pabula. Ang bawat pabula ay isinulat para itama ang isang maling gawi o ituro ang isang bertot. Halimbawa, pagpapakumbaba, kasipagan o katapatan. Halimbawa, ang pabulang ang langgam at ang tipaklo. Tauhan, langgam, sumisimbolo sa masipag at handa, at tipaklong sumisimbolo sa tamad at pabaya. Tagpuan, sa isang malawak na bukirin sa gitna ng matining sikat ng araw hanggang sa dumating ang tag-ulan. Banghay, habang mainit, nag-iimbak ng pagkain si langgam. Pinagtatawanan siya ni tipaklong na panay laro lang. Pagdating ng bagyo, nagutom si tipaklong, habang busog at ligtas si langgam. Ang magiging aral nito ay maging handa sa kinabukasan. Ang kasipagan sa oras ng ginhawa ay nagdadala ng kaligtasan sa oras ng kagipitan. Mga halimbawa ng pabula: si langgam at si tipaklo, ang alitaptap at ang paru-paro, ang pagong at ang matsin,
Yun lamang po at maraming salamat sa